Hulaan mo ilang beses nabanggit ang pera sa Biblia. 300 times? 1,000 times? Wrong. Ang totoo, mas maraming beses pang nabanggit ang pera kumpara sa faith at prayer combined. Kahit si Jesus Christ, marami sa turo niya ay tungkol din sa pera. And actually, nabanggit ang pera mahigit 2,000 times sa Biblia. Pero ang tanong, bakit kaya? I believe gusto ni Lord na pahalagahan natin ng mabuti kung paano natin hinahawakan yung mga pera tsaka yung mga blessings na binibigay niya sa atin. Agree ka ba? Ito yung 3 hidden money and success lessons na galing sa Bible. Number 3, yung personal favorite ko. Lesson number 1, be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped. Bakit maraming tao ang walang pera? Nakafocus kasi sila sa gusto nilang makuha. Hindi sa pwede nilang maibigay at maitulong. Gusto mo bang tumaas yung sahod mo? Maging generous ka sa effort mo. Galingan at sipagan mo. Tulungan mo yung company na pinapasukan mo na umasenso. Kung gusto mo namang lumago yung negosyo mo, mag-over-deliver ka. Maging generous ka sa mga customer mo at pagsilbihan mo ng mas mabuti yung mga clients at customers mo. Kasi kapag tumulong at kapag naging blessing ka sa maraming tao, doon ka rin nakaposisyon para makareceive ng mas maraming tulong at mas maraming blessing mula sa ibang tao, pati na kay God. Lesson number 2, the lazy person will not get what he wants, but a hard worker gets everything he wants. Yes, may perfect time para sa lahat. Pero kung batugan ka, huwag kang aasa na balang araw suswertehin ka. Kung wala kang aksyon na ginagawa, huwag kang aasa na bigla-bigla na lang ding may blessing na darating. Kasi baka yung tinatawag mo na waiting season, ang totoo, batugan season na yan. And God doesn't bless laziness. Actually, He hates it. At tandaan mo, ginawa ka ng Diyos na punong-puno ng potential. Gusto kanyang maging fruitful. Gusto kanyang magbunga. Kailangan gamitin mo at pagyamanin mo yung talento at yung karunungan na binigay niya. Lesson number 3, ito yung personal favorite ko. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Yung buhay na meron ka ngayon, reflection lang yan kung paano ka mag-isip. Lahat ng kilos mo, bawat galaw mo, lahat yan ay sumusunod lang kung paano ka mag-isip araw-araw. Hindi ka magiging successful kung palaging nasa isip mo ay, nako baka mag-fail ako. At lalong mahihirapan kang umasenso kung palaging nasa isip mo ay, hanggang dito na lang ang buhay ko. What you think is what you feel, and what you feel dictates what you do. And what you do shapes your life. Kaya sundin natin yung turo sa Biblia. Ingatan natin ng mabuti kung anong palaging iniisip natin. Question, may alam ka bang ibang money and success lesson galing sa Bible? Pwede mo bang i-share?